Ngayong araw, pag-uusapan naman natin kung ano yung ginagawa ko as a kidney transplant. Sa tuwing nakakaramdam ako ng sakit, like may ubo ko, may sipon, may lagnat, kung magpapabunot pa ako ng ngipin, anong ginagawa ko as a kidney transplant, ano yung mga seso na kailangan kong gawin para maprotektahan yung sarili ko as a kidney transplant patient. By the way, ako nga pala si John, 14 years kidney transplant. Alam nyo, medyo crucial itong pag-uusapan natin. Though kahit pare-pares po kasi ng mga kidney transplant patient, iba-iba po yung sitwasyon, iba-iba po yung tanggap ng kidney sa katawan natin, iba-iba rin po tayo ng mga lab results. So kailangan meron tayong gawin as a kidney transplant. Tulad ko, ituturo ko sa inyo yung ginagawa ko para sa mga nagdadialysis dyan na in the future makikidney transplant, lalo na sa mga bagong kidney transplant dyan. For example, nakakaramdam kayo ng ubo, or feeling nyo na yung ubo nyo mayroon na palang kasamang plema. Ang first thing kasi na ginagawa ko dyan, ino-obserba ko muna yung sarili ko. Pero hindi ko pinapatagal, siguro mga 2 days. Once na hindi pa rin nawawala yung ubo ko na may kasamang plema, chinachat ko na po yung doktor ko. I mean, binabiver ko na po, ini-inform ko na po yung doktor ko. Then siya po magsasabi kung kailangan ko magpa-check up. Since baka mahawa din yung doktor ko, nagtuturo online na lang kami ng check up. Then binibigyan niya ako ng mga gamot, like mga antibiotics, mga ganyan. And then for example, last time naman nagpabunot ako ng ngipin. So bago ko bunutan ng ngipin, sinabi ko po dun sa dentista na kidney transplant po ako. So ang ginawa po ng dentista, nanghingi pa po siya ng baga parang advice sa nipro ko. Kailangan i-inform ko rin nung nipro ko na magpapabunot ako ng ngipin. Then kailangan ko manghingi ng clearance na pwede akong bunutan ng ngipin at kung ano yung gamot na kailangan kong inumin. Palagi nyo pong tatandaan, anything na gagawin sa inyo, sa katawan nyo, or anything na iinumin nyo nang ibibigay sa inyo ng ibang doktor, dapat lagi pong alam ng nipro doctor nyo. Dahil sila po ang nakakaalam ng sitwasyon nyo at ng nararamdaman nyo. Tulad ko, bibigyan ako ng dentista ng pampaano sa ngipin para hindi manakit. Nakalimutan ko na. Yung doktor ko sa nipro ang nagsabi kung anong gamot ang pwede sa akin. Then ayun din yung ibibigay sa akin ng doktor. For example naman, magpapa-check up naman ako sa cardio. Then sasabihin ko rin na kidney transplant ako. Then ipapakita ko rin yung mga reseta na binigay sa akin ng doktor. Tapos yun din yung magbe-base yung cardio na yon kung ano yung mga gamot na pwede sa akin. Kaya sa mga bagong kidney transplant dyan, lalo na sa mga gusto magpa-kidney transplant, ang palagi nyo pong tatandaan na huwag kayong magdidesisyon para sa sarili nyo, lalo na kung iinuman nyo ng gamot. And huwag kayong maniniwala sa sasabihin ng ibang kidney transplant. At the end of the day, doktor nyo pa rin sa nipro ang masusunod kung ano yung gamot na pwede sa inyo. Alam nyo, medyo risky para sa ating mga kidney transplant na uminom ng kahit anong gamot. Tulad ko, never ako uminom ng vitamin C, yung mga tableta, never ako uminom nun kasi bawal po sa akin. Meron namang mga kidney transplant na pwedeng uminom ng mga vitamin C. Ako, hindi pwede. Parang ganun. Naalala ko pa nga, yung nagtatrabaho ko na hinahanapan pa nila ako ng fit to work. For example, nagkaroon ako ng problema sa pag-ubo. Hinahanapan nila ako ng fit to work. Alam nyo kasi hindi naman masama yon. Protection din natin yon na mga kidney transplant. Kaya sa mga magtatrabaho din dyan, bago kayo magtrabaho, bago nyo tanggapin yung trabaho, sabihin nyo, huwag nyo itago na kidney transplant kayo. Kasi may mga risk din kasi kapag tinatago nyo sa HR nyo, sa company nyo, na kidney transplant kayo. Wala nang masama sa pagiging kidney transplant. Maganda nga yun na poprotektahan tayo. Ayun lang po, ingat palagi. Sana nakatulong tong video na to. And mag-comment kayo kung anong gusto nyo i-topic natin, gagawa natin ng video. And sana i-follow nyo ako bago matapos ang taon, umabot tayo ng 50,000 followers. Ingat palagi, ang God bless sa ating lahat.